Sa Bisaya, yung bulong-bulong, ano yung tambal. Tingin ko kayo sa akin. Tingin mo na. Okay! Isa natin. Good afternoon, brothers and sisters! Good afternoon! God is good? All the time! And all the time? God is good! God is good? So, ano the time? Gabi! Sabi talaga, oh. 2 linggo lang ako nawala, no? Okay, ready na po ba tayo, mga kapatid? Na makinig ng mabuting balita? Amen po? But before I proceed, brothers and sisters, you know, sa ating gospel ngayon, I would like to call 1 or 2 kapatiran na mag-ano po, na mag-share sa ating first reading at saka second reading po. So, kung ano man po yung kanilang insights sa first reading, second reading, or responsorial psalm, I welcome po na maghayag dito. No? Sino po ang una? Ito po ay ginagawa natin para tayo po ay mas lalong matuto. Ano po? Amen. So, sino po ang mauuna, mga kapatid? Si Sister Hermie. Palakpakan po natin. Ating kapatid na si Sister Hermie. Sister, masyado ang matangkad. Sister, saan yung microphone? Napakilaan mo, Jex. Microphone. Ayan. Sige, salamat po, ha? Tama po ito. Alin po? Hello. Okay, magandang gabi. Dito na lang po ako, pwede po. Okay. Kasi meron po akong babasahin kasi sandali lang po, ha? Okay. Nagmamadali po ako dahil galing po ako sa meeting, kaya... Anyway po, ang babasahin ko po sa inyo ay second reading. The second is for the New Testament for Timothy. 2 Timothy is for chapter 4, verse 6 to 8, 16 to 18. Ito na lang po, yung ginawa ko para short. Paul shared what happened and how he faced and succeeded his predicament, his faithfulness, and prevailed and claimed that there is assurance of receiving the best reward. I have faith, the good faith. I have finished the race, and I have faith. Shortcut ko na lang po, okay? Yes. Para ang nakalagay po dito, yung kanyang 2 Timothy, ay bakit po si St. Timothy ay nagsulat? Alam niyo ba yung second reading is, ang content nito ay si St. Paul. Nakasama si St. Paul, si St. Timothy, nung sila po ay nasa bilangguan. Opo. Hindi ko na po ibibigay ang buong details kung sino po si St. Paul kay St. Timothy. Dahil kung alam niyo po na ang buhay ni St. Paul ay nagkaroon siya po ang Saul, ang pangalan niya ay common name, dual name, ang pangalan niya, Paul and Saul. Ngayon, si Saul ay isang Pharisee noon. Si Paul naman, ang Paul naman ay binago siya ni Lord because pinursecute niya ang mga tao noon. Pero nagbago siya. Ngayon po, itong verse na ito, isi-shortcut ko na po dahil time limitan tayo. Ang old na buhay ni Paul ay katulad din natin noong una na meron po tayong pagbabago at si St. Paul ay may pagbabago din. Nagbago siya noong pinursecute niya ang mga tao noon na nagbibigay ng salita ng Diyos. Ganon din po tayo lahat. Hindi po ba ang mga ugali natin ang titigas ng ulo natin? Lalo na ako, ang dami akong persecution. Hindi po ba? Pero aminado din ako. Matigas ang ulo ko talaga noon. Inaamin ko po yan. Pero ano po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon? Binabago po tayo unti-unti. Yan po yung buong contents ng second reading. Ito, sabi ko, nung binabasa ko ito, sabi ko, patama sa akin na naman ito. Patama na naman to sa akin.
Kasi matagal akong binago ni Lord. Matagal. Kasi 1999, matigas pa rin ang ulo ko. Doon ako nagsimula, hindi ako nakinig. Lahat po. Kailan lang po ako nagbago? No. Ako po ay nag-umpisa ng magbago, magbasa ng Bible. Siguro po tayo din, hindi rin tayo pare-pareho. Kasi hindi tayo pare-pareho ng ugali. Yan din ang ugali ni St. Paul. Hindi po ba? Pumapatay din siya noon. Alam niyo ng istorya niya, di po ba? Pero bakit siya sinulat ni Timothy? Kasi magkasama sila ni Timothy doon po sa bilangguan na sabi niya, alam niya, mamamatay na siya. Alam niya, persecution siya. Alam niya, tayo din po ay maraming persecution. Yan po ang pagkaintindi ko dito sa second reading. Marami tayong persecution, pero ano pong nangyari ngayon? Kasi nagkakaroon tayo ng willingness to change. Willingness to change. Amen. Kahit anong gawin natin, hindi tayo titiwalag. Because we have a long, strong faith. Our faith is strong. The more you persecution, the more you strong you have. Yan po ang ginawa ni St. Paul. Kaya naging saint na siya ngayon. Binago siya ni Lord. Kaya naging St. Paul siya because he was baptized by Barnabas. Sa kanyang pagbabago, tayo po ay nagbago rin. Kasi nakikinig tayo ng salita ng Diyos eh. Hindi natin alam na tayo po ay unti-unti nang binabago. The more na nakikinig tayo sa preacher, the more na nagpapaliwanag siya, the more na tumatanim sa isip natin, at the more din tayo na nagbibigay ng yung ating pagbabago ay nagiging pananata natin sa ating Panginoon na kinikilala natin. Ganyan din po ang buhay ni St. Paul nung siya po ay napapersecute. Di po ba? Kaya yan po yung simple kong ibibigay sa atin dito sa aking pagbabasa. Kaya po, tuwing nag-aaral po ako, tinatype ko itong mga ganito at pinapile ko po sa aking folder kasi hindi ko po maintindihan ang mga salita ng gospel. Ito po yung aking mga natutunan kasi the more na nag-aaral po ako, the more na tumatanim ang mga salita ng Diyos kasi binabago po ako unti-unti ng ating Panginoon. Amen. Ang ginawa ni St. Paul noon, nagpakumbaba po siya. Anong ginawa niya? Sumunod siya ng sumunod sa mga salita ng Diyos at nagpakumbaba siya. Humingi siya ng paninisi. Nagsisi po siya. Tingnan niyo ngayon, ang dami na. Lahat po ng second gospel, alam niyo po ba? Tuwing nagsusulat tayo, nagbabasa tayo, sabi niya, second reading gospel for Paul. Hindi po ba? Sooner or later, magiging safe na po tayo. Kasi dapat na po tayong aakit ng langit, nakagawa na tayo ng kabutihan sa ating Panginoon. Yan po, aakit tayo sa langit nang may mga nagawa tayong kabutihan. Kasi nagbabago po tayo. Kalimutan na po natin ang mga naluma. Kasi katulad tayo ni St. Paul, nagbago na po tayo. Amen po ba? Amen. Thanks be to God. Thank you, Sister Hermie. At yung ating time ay limited. Sino po pa ang gusto? Pwede pa isa. 3 minutes. Wala na po ba? Brother, Okay, sis, ako po. Kahit Sige. Sige po. Good afternoon, brother and sister. Good afternoon, Yahweh Shaddai. Yung sa akin lang po, yung responsorial po, yung ibabagi ko. Napakaganda po, sabi niya, the Lord hear the cry of the poor. Sabi niya, bakit? Yung yung Panginoon, talaga pong yung mga mahihirap. At saka yung down sa first reading, yung yung mga balo. Pagkabalo ka, yung Panginoon, pagka umingi ka ng sa Kanya, yung tulong, lalo na pagka yung inaapi ka ng kapwa mo, talagang sabi nga, di ba, nabalo ka na. Then, sabi ng Panginoon, ako ang kakampi mo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga balo, ganyan. At saka po itong yung the Lord hear the cry of the poor. Talaga po totoo ito, pagka umiyak ka sa Kanya, yung sabi nga ni brother at saka po sister, talaga po totoo yun, pagka umingi ka sa Kanya, taos sa puso mo, talagang pakikinggan ka ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you, Brother Ray, sa mga sharing. Wala na po ba? Wala po. Alam niyo po mga kapatid,
sa totoo lang po, akala natin hindi natin kayang maghayag ng salita ng Diyos. Pero sa gabay ng banal na Espiritu, habang tayo ay laging nagbabasa, ay natututunan natin na matuto na basahin ang banal na salita ng Diyos at i-apply ito sa ating buhay. Amen po? Amen. Let's give a big round of applause to our Yahweh. Okay, brothers and sisters, before I continue, gusto ba ninyo ng kwento? Chismis muna tayo. Amen? Gusto niyo ba? Okay. In the year 2015, that was 10 years ago, Pope Francis visited the prisoner in Bolivia. And this prison cell is one of the worst in the world. This is the Palmazola prison cell, which is the most overcrowded, dangerous cell in the world. Ang akala ko sa Pilipinas mayroon yun, hindi pala, kundi sa Bolivia. Isang mapanganib na prisuhan. And here, Pope Francis led the inmates in prayer. After he prayed with them, Pope Francis said, maybe you are asking yourselves, who is this man standing here before you? And as he continues, the Pope said to the prisoner these words, the man who is in front of you is a man who experienced forgiveness. A man who was and is saved from his many sins because I myself is a sinner. These words of Pope Francis, brothers and sisters, was very striking. Nakakatas, mga kapatid. Sabihin ba naman ng isang papa, I am a sinner. Nakakaiyak, naiyak din ako. Ako ay isang makasalanan. Sa panahong ito, mga kapatid, napakahirap sa isang tao ang umamin na siya ay nagkakasala. Di po ba? Brothers and sisters, in our gospel today, we heard that there are two men who went up to the temple and prayed. One of them is a Pharisee and the other is a tax collector. The Pharisee here, brothers and sisters, went to pray by praising himself, letting God know of all his good things and accomplishments he is doing in life. And at the same time, despising the tax collector who is also there praying to the Lord. Amen? Amen. And there, the Pharisee said, Lord, I thank you that I am not the rest of other people, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. Sabi niya, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga nangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. OMG, ganon siya magdasal. Amen. Amen? Here, brothers and sisters, you can tell that the Pharisee was very righteous, very self-righteous. And he was also very judgmental dahil dinajudge na niya yung tax collector. Amen po? Siya ay matalino, magaling, at mayaman. You know, the Pharisees are all rich. They know all the law. Mosaic law or whatever law that they have. They memorize everything. But just imagine, in this parable, the Pharisee
Pharisee stood by himself and was standing apart from the tax collector. He doesn't even like to be near the tax collector. Kasi ang alam niya, yung tax collector ay madumi, very unclean. At kapag baka madikitan niya yung tax collector, ay magiging marumi din siya. Amen po? So yun ang kanyang pag-aakala. But brothers and sisters, when the tax collector here, in the other hand, was so aware of the shamefulness of his profession. Ano yung profession niya? Tax collector. Amen po? So he was standing there and far and cannot even put up his eyes to heaven because he knows he is not worthy to come closer to God. Amen? Ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang tunay na makasalanan na ang tanging pag-asa para maligtas ay habag at awa ng Diyos. He knows his position is hopeless and he can only ask for God's mercy. Amen po? Hindi na niya kasi kayang balikan pa yung kanyang mga niloko. Yung mga niloko niya sa tax, no? Yung mga kinurakot niya, hindi na niya alam kung saan yung mga tao. At nang nakonsensya siya ay lumapit sa Diyos upang humingi ng tawad. No? Umakyat siya sa templo, nanalangin sa Diyos, at mapagpakumbabang inamin ang kasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon. Mapagpakumbaba. No? Kaya naman siya ay umuwing kinalulugdan ng Diyos at hindi yung Pariseo. Amen po? Yes niyo po? Walang tutulog-tulog. No? Okay? Brothers and sisters, the moral lesson in this parable is that humility is exalted while pride is humble. It emphasizes that God favors a humble prayer of genuine repentance over a prideful one that boasts about self-righteousness. Amen po? Palapakan natin si Yahweh Shaddai. Alam niyo po mga kapatid, sa ating bansa ngayon, kung yung mga politiko lamang ay marunong magpakumbaba, marunong umamin sa kanilang mga ginawang kasalanan, siguro lahat ng Pilipino ay may mabuting buhay. No? Ang mahirap kasi nagnanakaw na mayabang pa. Nangungurakot na hindi pa rin aamin sa kanilang mga kasalanan. Di po ba? In today's gospel, brothers and sisters, Jesus is teaching us 4 important lessons. Actually, marami po. But this is the one na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu upang i-share po sa inyong lahat. Amen po? So number 1, nasabi ko na kanina, ano po yun? Any guess? Oy, si Brother Marlon talagang alam niya, no? Choose humility over pride. Piliin ang kababaang loob kaysa kayabangan o pagmamataas. Amen po? Brothers and sisters, we must put in our minds and hearts and always remember that it is in humility that makes man an angel. O, nakita ko, narinig ko kanina, sabi na magiging angel tayo, di ba? No? Ang mapagpakumbaba ay inihalin tulad sa isang anghel. No? Ginagawa kang taong anghel kapag mapagpakumbaba. Amen po? Bakit mayroon na bang angel na masamang ugali? O mayroon. Huwag kayong magtawa. O yun. Alam ni brother, no? Meron po, no? Pero lahat ng anak ni Yahweh Shaddai, magiging anghel balang araw. Amen ba? O tingnan nga ang katabi kung ang mga anghel yan.
Ha? Lahat ba tayo, Anghel? No, siyempre, lahat po tayo. Amen po? Amen. That's why in this parable, brothers and sisters, it shows that the tax collector humble prayer was justified and accepted by God. No? Why? Kinalugdan ng Diyos ang panalangin ng publikano kasi may kababaang loob na inamin ang kanyang kasalanan. Amen po? But here, the Pharisees' prideful prayer was rejected. Ni-reject ni Jesus yung panalangin ng Pariseo. Why? Because his prayer is boastful, mayabang, no? He exalts himself. Ipinagmamataas niya yung kanyang sarili, no? Ano ba yung sinasabi niya doon? Sinasabi niya yung kanyang kalagayan na siya ay hindi katulad ng ibang tao. Hindi daw siya maramot, no? Hindi raw siya nanloloko, no? Hindi raw siya sumasabit o nangangalunya. Ano pa ba yung sinabi niya? Nag-aayuno, nagbibigay ng tithes. No, lahat sinabi na niya para sa sarili niya. Amen po? So, he is concerned of his possession, no? Nakalimutan ng Pariseo ito na ang kanyang yaman ay laging galing. Ang lahat ay galing sa Panginoon. Amen po? Kaya, ang kanyang panalangin ay hindi kinalugdan ng ating Diyos. Amen? Di ba tayo, ayan, ako, Diyos ko po, yung mga politiko, ganyan, di ba? Sa atin din, marami pa rin tayo, ganyan, di ba? Sasabihin, hindi ako magnanakaw, pero bilyon-bilyon ang ninakaw, no? Hindi ako nangungurakot, naku, trilyon ang kinurakot, blood control, di po ba? Naku, sinasabi lahat, hindi ako nagsisinungaling. Naku, nagsisinungaling pala. Puro kasinungalingan ang sinasabi, no? No? Yung nagpa-5-6, yung pala niluluko yung pina-5-6, 5-10 na. Amen po? No? Naku, si Brother Marlon nung araw. Naku, pilipitin mo yan, hindi yan ang amin. No? Pilipitin man yan si Brother Marlon nung araw. Nung araw yun. No? Hindi aamin yan, kahit na anuin mo pa yan, bugbugin mo, whatever, no? Hallelujah. So, that's life, no? Lahat tayo ay dumaan dyan. Ako, sinungaling akong number 1 nung araw. Pag nalalasing, pag sinabi niya, nawawala ang pera ko, malay ko sa pera mo, pero nakuha ko na lahat. Be wise ako. Lumalabas dami na niyang ginawa sa labas. Bakit ko pa sasabihin yung pera niya kung magkano, di ba? That's life, you know? So, yan po. Mahirap po talaga, no? So, another lesson, brothers and sisters, is number 2. So, yung isa, maging mapagpakumbaba. Ano yung pangalawa? Any guess? Mga kapatid, when we pray, God looks at our heart. Amen? Kapag tayo po ay nananalangin, alam ng Diyos kung ito ay nasa puso. Amen po? So ano pong gagawin natin? God is concerned with the sincerity of our heart in prayer, not outward appearances or self-congratulatory actions like the Pharisee. The prayer should be a genuine sharing with God, not a performance for others. Amen? God knows our motives or intentions in prayer. Amen? Yung mga layunin natin, yung lahat ng mga minimithi natin sa ating pagdarasal ay alam ng Diyos. Diba? Kung pisan, paggalit tayo, naku, Diyos ko, mamatay na sana ito, no? Pakikinggan ba yun ng Diyos? Hindi ba? Ano po? Ang panalangin mabuti ay laging pinapakinggan ng Diyos. You know, brothers
brothers and sisters, another story I'm going to tell you. When we have this Mediterranean cruise going to Rome, yung intention na yun, yung mithiin na yun, ay talagang tinanggihan ko po. But I pray to God, I said, Lord, it will be your will that we will go. Kasi po ang nangyayari, Brother Marlon always talk something that is not good. Very negative. At alam niya yun. Sabi niya, paano tayo pupunta? Wala tayong pera, wala tayong ganito. So I have to turn down that offer ng pupunta kami. Not until 3 months that I've been praying heartily to God, Lord, if it is your will, it will be done. At nangyari po iyon na hindi ko inaasahan. And to think that that is the 25-year jubilee of hope. Ano ba yun, Angie? Pilgrimage, 25 jubilee? And it will come again after 25 years. So binibilang ko yung aking taon. Kung kami ay pupunta after 25 years, kung buhay po tayo, I'm gonna be 95, uugod-ugod na ako. So thanks God, you know, with humble prayer, everything is in place. Amen po? Amen. During pandemic, mga kapatid, maraming nagdarasal. Pero ngayon, yung iba nawala na. Nawala silang bigla sa panalangin. Hindi na sila pumunta sa gawain. They only come when they need help. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Si Brother Marlon, he almost died nung COVID. Ano po? Alam niyo po, nung araw, lagi po alam niyo po, ang dala niya, uutay-utay na Psalm 91 na panyo. Kasi bawal po ang pumasok noon sa mga pasyente. Amen po? Naranasan yan ni na Brother Boyet at Sister Paz. At alam niyo po, ako na naiwan, taimtim na nanalangin. Sabi ko, Lord, buhayin mo yung asawa ko. Totoo, marami akong kasalanan sa kanya. Dahil sabi ko, pinapapatay ko noon, Panginoon. Pero ngayon, buhayin mo siya. Amen. Oo. Sa kanyang kalukuhan ng araw. Yun po ang aking panalangin. But, you know, God is good with a humble prayer. Amen po? Amen. Isa pang problema na dumating sa amin din, mga kapatid, na sumakabilang bahay yung isa kong anak. Sabi ng aking manugang, it is so impossible for us to get together again, Mommy. I cannot forgive Mark anymore. Pero sa aming dalangin, natuto kaming magdasal sa harap ng simbahan. Dahil bawal noon ang pumasok, natuto siyang magdasal ng Divine Mercy, ng Sacred Heart of Jesus. Sa awa ng Diyos, bumalik yung aking anak. Kanina, ako ay naluluha sa ating mga kapatiran na nagpatotoo. Lahat po kayo kanina magaganda. Ang inyong mga patotoo. Lahat ay halos napapaluha sa mga patotoo. Dahil ang Diyos ay may tainga, mga kapatid. Laging naririnig ang ating mga panalangin. Marami pong nagpapatotoo dito, mga kapatiran. Lahat. Alam ko po yung inyong mga hinaing na tinugon ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin. So number 3, mga kapatid, this parable is teaching us not to be Biligas? Not to be judgmental. Amen? Huwag tayong mapanghusga sa ating kapwa-tao. And never think that you are a better person than others in the sight of God. Marami kasi sa atin ay very self-righteous, no? Marami sa atin ang tingin sa sarili ay holier than thou, no? Yung bang
Feeling niya laging perfect. Oh, ako yung pinakamaganda. O ako yung the best. Magaling ako. Mayaman ako. Lahat na yata sinabi niya. No? No? Mabuti akong tao. You are not supposed to say that. Ang kabutihan mo ay makikita ng kapwa mo. Hindi ikaw ang magsasabi nun. Amen po? Sometimes, people don't like to go to church. Why? Ang katwiran, nandun yung kanyang kaaway. Ang katwiran, nandoon yung kanyang sinasabing hindi mabuting tao. Ang katwiran, nandoon si Marisol at si Marites. Ang katwiran, nandoon yung mga manulugal o kung ano pa man. Nandoon yung may mga sabit na sinasabi nila. Mga kapatid, hindi po yun ang titingnan natin. Dahil sabihin man natin na sila ay may kapansanan, tayo din ay may kapansanan. Lahat tayo ay makasalanan. Amen po? Amen. Hindi yan ang purpose natin para pumunta at pumasok sa simbahan. Ang purpose natin doon ay kausapin ang Diyos. Amen po? Brothers and sisters, rather than being so self-righteous, we must be honest to accept that we are all sinners. Romans 3 verse 23 says, all have sinned and are deprived of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. That's why, who are we to judge other people? We are all sinners and we should never claim righteousness dahil wala po tayong karapatang humatol kahit kanino paman. Brothers and sisters, God is our only judge and God is only our salvation. Amen. In our first reading, Sirach 35 verse 17 says, the prayer of a humble person goes past the clouds and keeps on going until it reaches the Lord Most High, where it stays until He answers by being justice is done and that the guilty are punished. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang hindi dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa mga may katuwiran. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, katulad kanina, mga answered prayer, kailangan tayo po ay maging humble, hindi hambog. Amen po? No? Yun ang sinasabi na lumuhod sa Panginoon. Amen po? So, magiging humble para yung dalangin natin, yung sinabi ni Sister kanina, yung dalangin niya na makapasa yung anak, yung dalangin din ni Brother kanina at yung mga anak, napakagagandang sharing po. Lahat sila ay answered prayer. Amen. Why? Because we humble ourselves in the sight of God. Amen po? Huwag tayong mahusga. Palakpakan natin. Kaya kapag gusto niyo ng answered prayer, be humble, siksik, liglig, at umaapaw na biyaya ang bigay sa atin ng Diyos. Amen? And finally na po tayo. Pwede ba kumanta tayo para hindi rin tayo aantok-antok? Mga choir, mga nagagandahang choir, tayo po ay mawit ng finally. Yan na lang, para sumayaw. Yan na dyan sa harapan.
ating mga katawan na hindi antok-antok. Amen po? Okay, finally! Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay. Yes, finally. Buhay ko ngayon, siksik, liklik ang biyaya. Ay kasuluhan, ay hindi alintana. Tuloy-tuloy ng pag-asa, kalakasan, sa pagkahaksalandan ng kanalan. Finally. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. yes, finally. Ang buhay na ang aking nadarama. Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa taglay ng linggo niya pinagpala. Finally. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally. Buhay ko ngayon, siksik, liklik ng biyaya. Kumasukan ay hindi alintana. Tulong-tulo ng pag-asa at kalakasan sa pagkahaksalandan ng kamalalan. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, finally. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. 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 Okay, medyo nataglan, no? Ha? Wala lang to.
last but not the least. Okay? Ate ko rin yung... Finally! Ako, ang ganda ng kanta na, no? So, any guess sa finally? Number 4. No? Okay. Makikinig muna ako sa inyong mga bulong-bulungan. Amen. Finally, no? Another lesson in this gospel today, brothers and sisters, is, any guess? Finally, any guess mga kapatid? Nakikita ko na. Good. Finally, number 4 is to be with God above all and be prayerful at all times. Amen? Laging nakaangkla, no? O nakadikit sa Diyos at maging madasalin. Amen po? Brothers and sisters, our Lord God Jesus is the source of everything. Amen? Prosperity, peace, love, joy, forgiveness, ano pa? Mercy, compassion. Galing lahat sa Kanya. And so, we must not cease or stop praying. We should continue praying all the time. Amen? Remember our gospel last Sunday, yung balo, di ba? Inulit-ulit yung kanyang panalangin. Laging nandun sa Diyos na walang kinatatakutan. Pati Diyos, hindi siya takot sa Diyos. Pero dahil sa kakulitan ng balong ito, na matagal nang dumudulog sa kanya, yung kanyang panalangin ay pinagbigyan. Amen po? So tayo, kahit na ano yung mga naririnig natin dyan, ipanalangin yung taong yun. Kung yung pinagyayabang niya dyan, ipanalangin mo pa rin. No? Mas maganda yung nagpapakumbaba. Amen po? So mga kapatid, ganito rin po yung tax collector. Nangulit din sa Panginoon. Pumunta doon, lumuluhod, umiiyak, hindi makatingin sa langit. No? Siguro inaaraw-araw niya ang Diyos. Kaya nakita ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen po? Amen. So, he doesn't care anymore what the Pharisee will look at him. No? He doesn't take care, what's that? He doesn't care anymore, I mean. Kung ano man yung sasabihin ng Pariseo sa kanya. He doesn't care kung ano man yung sasabihin ng tao basta naniniklood siya sa Panginoon. What matters, brothers and sisters, is this. What matters is what God thinks of him. Amen? And that is the reason why the tax collector is justified and became the friend of Jesus. Amen po? I hope that everyone, learned something today. Amen? Amen. No? These 4 lessons that we are going to be humble. No? What else? Pray to God with our hearts, right? And then don't be judgmental and always be with Jesus and pray always. Amen po? So hope we became better person today, just like the tax collector, than yesterday. Amen po? Let's all stand and sing our meditation song. Make quiet.